Kasi kawawa naman yung driver, 'di ba? Kung mapapagbintangan, sasalang hindi naman talaga niya ginawa. Ano po, so para sa akin mga kababayan, mismong pakinggan na rin natin yung sinasabi po ni Secretary John Vic Remulla kasi nagsalita na po si Secretary John Vic Remulla kung ano nga ba yung totoong dahilan kung bakit binawian ng buhay eto pong si Jose Cabral mga kababayan. So ngayon, pakinggan na lamang po natin etong nakita po nating balita galing po sa DZMM Teleradyo. Medyo bibilisan ko lang mga kababayan kasi baka makapiright tayo. I-play na po natin. Wait lang. Yan. Samantala naman sa may tuba Benguet. Pwede. Hindi, gusto ko lang pa alam sa lahat na confirmed na si former Yusek Cathy Cabral ang nakitang labi doon sa ilalim ng bangin doon sa tuba Benguet. Siya ay isinagawa ng isang autopsy at DNA swab at unofficially yung DNA swab ay lumabas na siya talaga yon. Ibig sabihin siya talaga yon mga kababayan at malabo nang mangyari yung Moslog 2.0. Kasi yung kay Moslog mga kababayan, di ba, pineke yung kanyang pagkawala at pinalabas na siya po ay namayapa na pero kalaunan lumabas din itong si Moslog mga kababayan noong 2024. So ngayon mga kababayan, wala na pong ganun. Wala na pong 2.0 na ganung insidente dahil nga kumpirmado na mga kababayan na katawan po talaga yon ni Jose Cabral at siya po talaga yon. Anyway, tuloy pa natin. Plus the fingerprints, plus the identification of the family. Yan. At lumalabas rin na consistent sa investigation sa follow-up investigation. Number one, walang sa kotse, walang signs of struggle. Yun. Walang bloodstains. Number two, ang autopsy ay consistent with blunt force trauma from a high fall. From a fall. Number three, mag-isa talaga siya sa lugar na yon nung binaba ng driver. Walang witnesses pero it turns out nung umaga sinubukan niya na. Nakita lang ng pulis kaya umatras siya. Pero yung